Muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan. And welcome back to another video. Bakit nga? Ang aba video. Happy Thanksgiving, everyone. Marami tayong dapat ipagpasalamat. So ikaw, ano ang pinagpapasalamat mo sa araw na ito? Yan, ako, ang pinagpapasalamat ko, ginising ako ni Lord. Yan. Pero hindi lang naman dapat today tayo nagpapasalamat. Dapat nagpapasalamat tayo araw-araw, bawat oras, bawat minuto ng ating mga buhay. Ako gusto kong magpasalamat na rin sa mga walang sawang sumusuporta kay Sir Ulo sa channel ko, na kahit napawala-wala, nandyan ka pa rin. Ayan, lalo na doon sa mga madalas magparamdam, yung mga walang sawang nagko-comment, sa mga nangungulit, sa mga encouragement. Maraming salamat sa iyo. O maski na rin doon sa mga hindi nagko-comment, tamad mo eh. So maraming salamat from the bottom of my heart. So ikaw, anong pinagpapasalamat mo? Comments down below. My encouragement for everyone this Thanksgiving. Ayan, kasi nung isang beses nagda-drive ako. Tapos, nag-thank you ako, Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Hindi ko malala kung ano yung pinagpapasalamat ko nung araw na yun. And then, na-realize ko, lagi na lang ako nagpapasalamat kay Lord tuwing may magandang nangyayari sa buhay ko. Pero tuwing merong hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay ko, nalulungkot ako, madidepress ako, parang pareho lang yun. Mabibusit ako. And kadalasan, pagka nangyayari yun, naapektado pati yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. So malamang nakaka-relate ka dyan, di ba? Pag may nangyayaring kabusitan sa buhay mo. So, kung financial situation ba yan, health problems, relationship problems, di ba? Pagka naapektuhan ka na, lahat, buong mundo mo, busit na. Pero ito yung maganda dyan. Ito yung good news. Ito, share ko sa inyo to. Sa 1 Thessalonians chapter 5, ang sabi dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, kailangan mo magpasalamat sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Kaya maganda yan, kaya pangit yan. Lalong-lalo na kung may pangit na hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay mo. Bakit kailangan mo magpasalamat? Kasi, kaya nga sabi dito, in all circumstances Kasi yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga pinagdadaanan mo, kaya pinagdadaanan yan, kaya inaalaw ni Lord na mangyari yan sa buhay mo. Kasi meron siyang gustong sabihin sa iyo, meron siyang gustong sabihin sa atin, gusto kanyang gamitin. Kasi sabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, ang sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God. Love mo ba si God? Kasi kung love mo si God, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, all things work together for good. So may purpose, hindi lang natin maintindihan. Huwag mo nang pilitin, huwag pagpilitang intindihin kung bakit kailangan mo pagdaanan yung pinagdadaanan mo. Pero syempre may mga circumstance na tayo ang may gawa. Gaya ng halimbawa, credit card. Ayan, sinabi ng huwag mangutang. Gumagastos ka ng hindi mo naman pera, kaskas ka ng kaskas. Ayan, nabaon ka na tuloy sa utang. So ikaw ang may gawa niyan, hindi si Lord. Ayan, pero may mga bagay na pinagdadaanan natin, lalo na pagka meron health issues sa buhay natin, di ba? O kaya relationship na out of our control. Yung mga out of our control, di ba? Ng mga circumstance. And inaalaw ni Lord yan to use those circumstance to speak to us. Ayan. Para makapangusap siya sa ating mga puso. And to use that also for us to grow our faith, to fulfill His purpose. Kasi ang katuloy nun, ang sabi dito, to them who are the called according to His purpose. We are all called. We all have purpose in the Lord. Hindi nga lang natin alam, magkakaiba yan Diba? So that's why we need to thank Him and we need to really be patient and listen kung ano yung purpose niya sa buhay mo. And purpose niya, bakit niya pinapadaan sa pinagdadaanan mo ngayon. So, lagi magpasalamat ha. Basta siya, hanggang dito na lang. I'll see you guys on the next video. Happy Thanksgiving and always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po!